Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Hello! Ang ganda naman ng balloon mo. Birthday mo pala ngayon. Happy birthday! Bakit parang malungkot ka? Kasi po si Mem, birthday ko po ngayon. Ito lang po regalo, pero po si Memay pumasa na po sa isang exam. Cellphone po pinikan. Nahihirapan ata kasi si Mimay dun sa subject na yun eh. Kaya ata ganun yung binigay sa kanya. Ikaw, kumusta ba yung pag-aaral mo? Okay lang po. Matataas naman po grades ko. Nakakakuha ka ba ng awards sa school? Opo. Kaya, huwag ka na magselos. Lagpasan natin yan. Dapat pag nakakakuha tayo ng regalo, maliit man o malaki, dapat lagi tayong thankful. Pero eto, para mag-smile ka ngayon, gusto mo magkwento na lang ako? Opo. Sige, tawagin natin sila. Kids, dito kayo. Magkukwento ako. Magpulang kayo. Sinong gusto makarinig ng kwento ngayon? Okay. Ang pamilya Castillo ay isang masayang pamilya na binubuo ni nanay at tatay at dalawang anak na sina Shoni, 10 taong gulang, at si Toning, 6 na taong gulang. Kahit na masaya silang pamilya, may mga araw din na sadyang hindi nila inaasahan na maranasan. Noong sanggol pa lamang si Toning, lagi na lang siyang labas-masok sa ospital. Nang lumaki nga lang si Toning, sobrang kumulit at gumaslaw ito. Kaya naman, ang laki ng inis ni Shoni kay Toning kapag nangungulit ito. Anong nangyayari? Ikaw naman, pagpasensya mo na ang kapatid mo. Hindi na yan uulitin. Ma, kasi naman Makaraan ng ilang araw ay nanalo si Shoni sa sinilihan niyang contest at inaasahan niyang dadalo ang mga magulang niya. Anak, pasensya ka na ha, hindi kami makaka-attend. Na-aksidente kasi itong kapatid mo. Alam mo naman na sakitin ng kapatid mo at mahirap kapag basta-basta na lang natin siya pababayaan. Sana naiintindihan mo, nak. Ma, pa, bakit ganun? Di niyo po ba talaga nakayanang pumunta kanina? Mag-isa lang po akong tumanggap ng award ko. Pagpasensyahan mo na si nanay at si tatay. Kailangan lang namin siguraduhin okay lang siya. Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangusap dahil nagsasaad ito na... Baba ka nga saglit. Ito na naman sila mama at papa. Ay, ano po yun mama at papa? Nak, ikaw munang bahala sa kapatid mo ha. May emergency lang sa office eh. Pero babalik naman kami kaagad. Hala, bakit ako? Ano ba, Tuning? Hindi ka ba marunong pumirmi sa isang tabi? Bakit ka ba kayang tiisin nila mama at papa ang kulit-kulit mo? Akala mo ba nakakatuwa ka? Pwes, hindi ako natutuwa. Pa, ma, bakit lahat po ng atensyon nyo ay nakay Tuning? Hindi nyo po ba ako mahal? Naku, anak. Hindi totoo yan. Kaya lang namang amiga nito kay Tuning ay dahil mas kailangan niya ng gabay kaysa sayo. Kasi napakabuti mong anak sa amin. Mahal namin kayong dalawa. Sorry po, ma, pa. Di ko po sinasadya. Magiging mabuti na po akong ate kay Toning. Simula nun ay mas naintindihan na ni Shoni kung bakit gano'n na lamang ang atensyon nila kay Tuning.
Napagtanto niya na bilang isang nakatatandang kapatid, ay dapat siya ay isa sa mga gumagabay ng magandang asal. Halika Tuning, babasahan kita ng kwento. Yan. May natutunan ba kayo sa kwento natin ngayon? Opo! Tatanungin ko kayo, sino yung mas nangangailangan? Yung tao na nakakakain ng 3 beses sa isang araw o yung taong nakakain ng 1 beses lang? Yung saan na nakakain ng beses lang. Bakit? Kasi isang beses lang na kumakain, gutom na gutom siya. Eto naman, yung tao na maraming damit sa bahay o yung tao na nangangailangang humiram sa kapatid o sa... Yung taong kailangan humiram sa mga kapatid. Bakit? Kasi wala siyang damit. Oo, yung isa, ang dami-daming damit sa bahay, di ba? Ito naman, kung yung taong may sakit o yung taong malusog. Yung taong may sakit! So ngayon, sino yung nakikita mo ba kung sino yung mas blessed sa inyo? Ikaw, lagi kang nakakapasa sa exam, di ba? Oh. Tapos, ano ka pa? Nakakuha pa ng awards. Si Mimay, nahihirapan siya dun sa subject na yun. Ikaw, nakikita mo ba yung difference doon ngayon? Opo. Okay. At alam niyo ba na merong isang kwento si Jesus sa Bible tungkol dito? Ano ulit yung mga tawag doon sa mga kwento ni Jesus? Parable. Ang parable natin ngayon ay ang parable of the prodigal son. Gusto niyo ba yung marinig? Opo. Ito yun. Merong isang hari, meron siyang 2 anak na lalaki. Tapos, nilapitan siya ng pangalawang anak. Sabi sa kanya, Daddy, kukunin ko na yung mana. Kunin ko na lahat ng pera na makukuha ko sa'yo. Kasi aalis na ako dito. Tapos yung hari, sabi niya, pinayagan lang niya. E de binigay niya lahat. E de umalis na yung anak. Tapos gumastos siya ng gumastos kung ano-ano yung binili niya. Tapos, dumating na yung panahon na syempre, ano mangyayari? Maubusan siya ng pera. Tapos, nakitira na lang siya. Tapos, yung kinakain nga niya doon, yung mga kinakain lang ng mga animals na nakatira doon. Yak, tama, 'di ba? Yun nga yung sabi niya. Kung servant siya doon sa bahay nila, mas okay pa yung magiging buhay niya. Kaya naisip niya, uuwi na lang ako kay Daddy. Kung hindi naman niya ako matatanggap bilang isang anak, magtatrabaho na lang siya doon sa bahay nila. De, umuwi na siya kasi gutom na siya at hirap na siya doon. Pag uwi niya, nakita pa lang siya ng daddy niya sa window, tumakbo na agad. Tuwang-tuwa na makita siya. Tapos sabi ng daddy nila, bihisan siya ng maganda, pinaliguan siya, nagpa-party ng malaki. Tapos, yung kapatid niya nakita yung nangyari. Medyo nagtampo, sabi ng kapatid niya, bakit ganon? Tinanong yung hari, bakit siya na umalis at ginastos lahat ng pera mo, tapos pag umuwi, bibigyan natin ng malaking party, ako nandito lang ako, ginagawa ko lahat ng gusto mo. Pero ako, hindi mo lang man binibigyan ng kahit maliit na party. Pero sabi ng hari, yung kapatid nyo kasi nawala at ngayon nahanap na ulit. O yan. Yan yung parable of the prodigal son. So ano natutunan niya dito mga bata? Yes, Mimay? Umalis yung anak niya. Tapos, ano nangyari? Tapos nag-party sila pagdating ng anak niya. Bakit? Umalis na nga siya. At saka, pinagastos niya, inubos niya ang lahat ng pera ng hari at tapos nawala na siya. At saka, kinakain niya yung mga food ng animals. Oo. Ba't nangyari yun? Kasi ginastos niya na ginastos yung pera niya. Tama. Kasi hindi siya sumunod sa hari. Kung kayo ba, kunyari, nangyari yun, naisipan nyo, aalis na ako sa bahay, kunin ko na lahat ng pera dito. Tapos nangyari yun, anong gagawin nyo? Magsasorry. Magsasorry, babalik kayo, tapos magsasorry kayo. Kaya mga bata, kung may kasalanan tayo, dapat alam natin umamin at humingi ng patawad. Pero kailangan bukas rin ang ating puso kung merong mas nangangailangan ng pagpapatawad o pag-uunawa. Okay ba yun? Opo! At hindi namin nakalimutan na meron tayong double celebration ngayon para sa birthday ni Jaja. And of course, sa pagpapasa ni Mimay. So, meron kaming surprise para sa inyo. Tara! Tara! Oh, birthday girl dito.
kay Hel. Ano to akin? Ito, open yun. Happy birthday! Dalawa. Ito na. O, kantahan natin si Lala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At hindi lang yan ang surprise, may ice cream pa tayo. Yay! Akin lang isa. Opo, ano kayo? Happy birthday! Then my